Hindi madaling maging tagapag-alaga. Araw-araw, inuuna mo ang pangangailangan ng ibang tao. Tinitiyak mong nakakain siya, naiinom ang gamot, nakakapagpahinga, at ligtas sa bawat sandali. Ngunit habang ginagawa mo ang lahat ng ito, unti-unti mo ring nakakalimutang alagaan ang sarili mo. Kung minsan, mas gugustuhin mo pang ikaw ang may sakit dahil napakahirap panoorin na ang taong mahal mo ang nahihirapan. Ang makita siyang umiiyak, ang marinig ang kanyang daing, ang makita siyang nanghihina, at wala kang magawa kundi ang samahan siya at manalangin. May mga gabing tahimik kang umiiyak. Hindi dahil ayaw mo nang tumulong, kundi dahil pagod ka na rin. Pagod ang katawan, pagod ang isip, pagod ang puso. At minsan, nakokonsensya ka pa kapag naiisip mong gusto mo ring magpahinga. Pero tandaan mo to, ang pagkapagod ay hindi nangangahulugang kulang ang pagmamahal mo. Ibig sabihin lamang nito, tao ka rin. Natural at normal lang na makaramdam tayo ng pagod. Kung ang ating Diyos nga ay nagpapahinga, tayo pa kaya na hamak lang na isang tao? Alam nyo, para sa mga nanonood at nakikinig, habang ginagawa ko ang video na to, naisip ko ang libo-libong Pilipinong araw-araw na nag-aalaga sa kanilang mga magulang, sa kanilang asawa, sa kanilang anak, sa kanilang lolo at lola, sa kanilang kapatid, o yung iba pa nga, maging sa kanilang kaibigan. At alam nyo ba, marami sa kanila walang reklamo. Tahimik lang. Patuloy na nagmamahal. Patuloy na nagsasakripisyo. At kung isa ka sa kanila, nais kong malaman mo na nakikita ng Diyos ang bawat gabing kulang ang tulog mo. Bawat pagkain na pinalampas mo. Bawat luha na itinago mo. At bawat sakripisyong ginagawa mo dahil sa pagmamahal. Alam nyo ba, hindi masamang humingi ng tulong? Kung may kapamilya o kaibigan na maaaring umalalay sa iyo, hayaan mo silang tumulong. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Ang tunay na pagmamahal ay marunong ding tumanggap ng suporta kapag kinakailangan. Sa Isaiah
chapter 41, verse 10. Sinabi dito, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Napakagandang paalala nito. Kapag pakiramdam nating ubos na ang ating lakas, hindi tayo nag-iisa. May Diyos na handang tumulong, handang magbigay ng panibagong lakas upang may pagpatuloy natin ang ating pagmamahal at paglilingkod. Ngayon naman, gusto kong mag-alay ng isang dasal, ng isang panalangin para sa mga nanonood o nakikinig na nag-aalaga sa kanilang mga magulang, mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, idinadalangin namin ang lahat ng nag-aalaga sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga anak na nag-aalaga sa kanilang mga magulang. Ang mga asawang hindi umaalis sa tabi ng kanilang kabiyak. Ang mga magulang na walang sawang nagbabantay sa kanilang anak. At ang lahat ng tahimik na nagsasakripisyo araw-araw. Panginoon, bigyan niyo sila ng lakas kapag sila ay napapagod. Bigyan niyo sila ng kapayapaan kapag sila ay natatakot. At bigyan niyo sila ng pag-asa kapag pakiramdam nila ay wala nang natitira. Hipuin ninyo rin ang mga mahal nilang may sakit. Bigyan niyo sila ng ginhawa, lakas, at kung ito ang inyong kalooban, ipagkaloob niyo ang kanilang paggaling. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating panalangin ngayong araw. Kung mayroon kayong prayer request para sa inyong sarili o sa isang mahal sa buhay, maaari nyo itong iwan sa comments. Binabasa ko ang inyong mga mensahe at nagsisikap akong maisama ang ilan sa ating mga susunod na panalangin. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe, i-share upang mas marami pa tayong maabot na nangangailangan ng pag-asa at panalangin. Tulungan nyo din sana akong maabot ang 50 subscribers ngayong July. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Hanggang sa muli, at pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat.